Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at naghihintay ng inyong pensyon ngayong Mayo 2026, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buwan. Maraming pensyonado ang hindi alam na may papasok na 8,400 sa kanilang ATM account ngayong linggo. At hindi lang iyan ang magandang balita. Mayroong mga karagdagang benepisyo na hindi pa natatanggap ng marami sa inyo, hindi dahil wala kayong karapatang kunin, kundi dahil hindi kayo naabisuhan. At iyon ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, upang makausap kayo ng tapat, parang kaibigan na nakaupo sa tabi ninyo sa hapagkainan, at sabihin sa inyo ang bawat detalye na kailangan ninyong malaman bago matapos ang linggo na ito. Kaya huwag kayong aalis. Huwag kayong magpalit ng channel. Dahil sa susunod na ilang minuto, tatalakayin natin ang eksaktong petsa ng payout, kung magkano talaga ang dapat ninyong matanggap, kung bakit maaaring mas mababa ang dumating sa inyo kaysa inaasahan, at ang pinakaimportanteng bagay, kung paano ninyo ma-maximize ang bawat piso ng inyong pinaghirapan. Simulan natin sa pinaka-pressing na tanong. Kailan ba talaga papasok ang pensyon ngayong Mayo 2026? Para sa mga miyembro ng SSS, ang Social Security System, ang karaniwang release schedule para sa buwan ng Mayo ay nagsisimula sa unang linggo. Kung ang inyong pensyon ay nakalink sa isang Union Bank SSS card o sa isang accredited ATM partner ng SSS, ang pera ay karaniwang nire-release sa pagitan ng ika-1 at ika-10 ng buwan. Para sa mga naka-enroll sa electronic payment o e-wallet tulad ng GCash o PayMaya na nakalink sa inyong SSS account, maaaring mas maaga pang matanggap ang transfer, minsan bago pa man mag-Lunes ng katatapos na linggo. Ngayong Mayo 2026, ang baseline monthly pension para sa karamihan ng mga retiree na may sapat na contributions ay nasa 8,400. Ito ang pinag-uusapan natin ngayon. Hindi ito bonus, hindi ito special grant, ito ang inyong regular na buwanang pensyon na pinagtrabahuhan ninyo sa loob ng maraming taon. Para sa ating mga kapatid na miyembro ng GSIS naman, ang Government Service Insurance System na dating naglingkod sa gobyerno, ang schedule ay bahagyang naiiba. Ang GSIS ay karaniwang nagre-release ng pensyon sa pamamagitan ng Land Bank ng Pilipinas o DBP. At ang petsa ay depende sa inyong huling 2 digit ng GSIS number. Kung ang inyong GSIS number ay nagtatapos sa 10 hanggang 5, ang release ay kadalasang nangyayari sa unang bahagi ng buwan. Kung nagtatapos naman sa 6 hanggang 0, sa kalagitnaan. Ang importante ay huwag hayaang lumipas ang buwan nang hindi ninyo sinusuri ang inyong account dahil minsan ay may delays na hindi agad inaanunsyo. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit 8,400 ang numero. Hindi ito random. Ang SSS Pension Computation ay gumagamit ng isang formula na tinatawag na Average Monthly Salary Credit o AMSC. Ang inyong pension ay batay sa pinakamataas na halaga sa 3 paraan ng pagkukwenta. Ang una ay 300 pesos plus 20% ng AMSC at 2% ng AMSC para sa bawat credited year of service na lampas sa 10 taon. Ang pangalawa ay 40% ng AMSC at ang pangatlo ay ang minimum pension na 1,200 kung meron kayong 10 hanggang 19 credited years of service o 2,400 kung may 20 o higit pa. Para sa maraming retiree ngayong 2026, lalo na sa mga may 20 o higit pang taon ng kontribusyon at katamtamang sweldo noong aktibo pa sila, ang 8,400 ay isang makatotohanang halaga ng monthly pension. Ngunit makinig kayo, ito ay bago ang anumang posibleng bawas. At dito pumapasok ang bahagi ng aming pag-uusap na hindi masaya, ngunit kailangan ninyong malaman. May mga tinatawag na clawbacks o reductions, mga pagbawas sa inyong pensyon na maaaring hindi ninyo napansin. Una, kung kayo ay may natitirang utang sa SSS tulad ng salary loan, calamity loan o educational loan, ang SSS ay may karapatang i-deduct ang bahagi ng inyong monthly pension upang bayaran ang utang na iyon. Kaya kung ang inyong pensyon ay 8,400, ngunit may utang kayo na 50,000,
maaaring 5,000 o 6,000 lang ang aktwal na matanggap ninyo buwan-buwan hanggang mabayaran ang utang. Maraming seniors ang nagugulat dito dahil hindi nila alam na nag-apply pala sila ng loan noon at hindi nabayaran ng buo. Pangalawa, meron ding tinatawag na Medicare Premium o PhilHealth Contribution Deduction. Bilang isang retiree, ang inyong PhilHealth Premium ay maaaring i-deduct direkta mula sa inyong SSS pension. Ngayong 2026, ang PhilHealth Premium Rate ay 5% ng inyong basic monthly pension at ito ay hinati sa dalawa, 2.5% mula sa miyembro at 2.5% mula sa gobyerno bilang co-share para sa mga retiree. Ngunit para sa ilan, depende sa kategorya, maaari pa ring may deduction. I-pretest ninyo ang inyong account statement at tingnan kung may PhilHealth deduction ba na nakasaad doon. Pangatlo, kung kayo ay patuloy na nagtatrabaho kahit na retiree na kayo, tinatawag itong dual income. Maaaring maapektuhan ang inyong pension eligibility o ang dami ng buwis na kailangan ninyong bayaran sa inyong combined income. Oo, hindi lahat ng pension ay tax-free. Para sa mga may mataas na combined income mula sa pensyon at iba pang pinagkukuhanan, mahalagang kumonsulta sa isang accountant o sa BIR tungkol sa inyong tax obligations. Sige, pagkatapos ng mga hindi masayang balita, halika at pag-usapan ang mga benepisyo na maaaring hindi ninyo natatanggap. Una, ang 13th month pension. Kilala rin bilang Christmas bonus ng SSS. Ito ay ibinibigay tuwing Nobyembre at ito ay katumbas ng isang buwan na pensyon. Kung hindi ninyo natanggap ito noong nakaraang taon, pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch at mag-inquire. Minsan ay may processing issues o outdated account information na nakakasagabal sa release. Pangalawa, ang Pension Loan Program ng SSS. Ito ay nagpapahintulot sa mga retiree na humiram ng hanggang 3 beses ng inyong monthly pension nang walang collateral at ang interest rate ay mas mababa kaysa sa karaniwang personal loan sa bangko. Maraming seniors ang hindi alam na may ganitong pribilehiyo sila. Pangatlo, para sa ating mga mahal sa buhay na miyembro ng GSIS, mayroon itong tinatawag na Enhanced Life Policy o ELP. Isang insurance benefit na kasama sa inyong GSIS membership. Ang inyong pamilya ay maaaring makakuha ng insurance proceeds kapag kayo ay pumanaw, ngunit maraming pamilya ang hindi ito na-claim dahil hindi nila alam kung paano mag-apply. Huwag hayaang mawala ang perang iyon sa pamilya ninyo. Pang-apat, ang Social Pension Program para sa mga indigent seniors na pinapatakbo ng DSWD. Ito ay nagbibigay ng karagdagang $1,000 bawat buwan o $3,000 bawat quarter sa mga seniors na 60 pataas na walang regular na pensyon o regular na pinagkukunan ng kita. Kung meron kayong kamag-anak o kapitbahay na hindi pa nakakatanggap ng anumang pensyon, i-refer ninyo sila sa DSWD upang ma-assess ang kanilang eligibility. Maraming seniors ang nag-iingat pumunta sa SSS o GSIS office dahil mahaba ang pila at nakakapagod. Naiintindihan ko iyan. Kaya naman, narito ang ilang praktikal na tip para mapanatiling maayos ang inyong pagbisita. Una, gamitin ang SSS online portal o ang My SSS app para sa mga simpleng transaction tulad ng pag-check ng inyong monthly pension, loan balance o contribution history. Hindi na kailangan pang pumunta sa opisina para sa mga bagay na ito. Kailangan lang ng internet connection. Ngunit kung talagang kailangan kayong pumunta, halimbawa, para mag-update ng impormasyon, mag-file ng claim o mag-inquire tungkol sa isang missing payment, pumunta ng maaga. Mag-aim na makarating bago mag-alas 8 ng umaga nang bago pa man magbukas ang opisina. Magdala ng lahat ng kinakailangang dokumento, inyong valid ID, inyong SSS o GSIS number, inyong passbook o ATM card, at kung may concern kayo tungkol sa isang particular na buwan, magdala rin ng inyong bank statement para sa reference. Huwag umasa na maalala ng opisyal ang inyong situation. Magdala ng proof. Para sa GSIS members, ang e-card na ibinigay sa inyo ay inyong primary identification sa lahat ng GSIS transactions.
Siguraduhing hindi expired at hindi sira ang inyong e-card. Kung nawala o sira na ito, mag-apply agad ng replacement sa pinakamalapit na GSIS branch dahil mahalaga ito para ma-access ang inyong mga benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-interesting na bahagi. Kung paano ninyo maaaring mapakinabangan ang bawat piso ng inyong pensyon. Una, kung kayo ay may pagpipilian kung kailan mag-e-enroll sa SSS Retirement Claim, alalahanin na ang inyong pensyon ay tinatamo batay sa inyong huling contribution period. Ang mas matagal na inyong madelay ang pag-claim hanggang sa maximum na edad na pinahihintulutan, maaaring mas malaki ang inyong monthly pension. Para sa ibang retiree, ang pag-delay ng retirement claim ng 1 taon ay maaaring magdagdag ng ilang daang piso bawat buwan sa inyong pensyon. Hindi ito para sa lahat, ngunit ito ay isang bagay na dapat pag-isipan kasama ng isang financial advisor o isang totoong pag-uusap sa SSS. Pangalawa, kung mayroon kayong dependents, asawa, anak na kapwa may kapansanan o magulang na dependent sa inyo, huwag kalimutang i-register sila bilang inyong beneficiaries sa SSS o GSIS. Ang pagkakaroon ng registered dependents ay nakakaapekto sa inyong survivor benefits at sa kung magkano ang matatanggap ng inyong pamilya sakaling kayo ay mamatay ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pangatlo, ang pagkakaroon ng dedicated savings account para sa inyong pensyon. Isang account na ginagamit ninyo para sa pensyon lamang at hindi para sa pang-araw-araw na gastos ay makakatulong sa inyo na subaybayan ang inyong mga papasok na benepisyo. Alam ninyo agad kung may kulang o delayed na ang 1 buwan at hindi kayo magugulat sa katapusan ng buwan na ubos na ang pera bago pa man matapos ang lahat ng inyong gastusin. Pang-apat, mag-sign up para sa SMS alerts o email notifications mula sa inyong bangko at mula sa SSS o GSIS. Sa ganitong paraan, agad kayong malalaman kung may papasok na deposito sa inyong account at maaari rin kayong maabisuhan kung may anumang pagbabago sa inyong pension amount o release schedule. Mabilis lang tayong mag-usap tungkol sa buwis dahil ito ay napaka-importanting paksa na karamihan sa mga seniors ay iniiwan sa isang tabi. Sa ilalim ng kasalukuyang batas sa Pilipinas, ang SSS at GSIS pensyon ay generally exempted mula sa income tax. Nangangahulugan ito na ang inyong 8,400 bawat buwan ay hindi dapat na i-declare bilang taxable income. Ngunit, at ito ay isang malaking ngunit, kung kayo ay may ibang pinagkukuhanan ng kita tulad ng renta mula sa lupa o bahay, negosyo, dividends o anumang freelance work, ang mga karagdagang kitang iyon ay maaaring taxable. Kung ang inyong combined income mula sa lahat ng pinagkukunan, kasama ang pensyon, ay lumagpas sa 250,000 bawat taon, mahalagang kumonsulta sa isang certified public accountant o direkta sa BIR upang masiguro na kayo ay compliant. Mga kababayan, ang perang iyon na 8,400 na papasok sa inyong account ngayong linggo ng Mayo 2026, iyon ay bunga ng inyong pagtatrabaho, ng inyong pagbabayad ng kontribusyon sa loob ng maraming taon, ng inyong paglilingkod sa inyong pamilya at sa bansang ito. Karapat-dapat kayong malaman ang bawat detalye tungkol dito. Karapat-dapat kayong makatanggap ng buo at tamang halaga. At karapat-dapat kayong mabuhay ng may dignidad sa inyong mga golden years. Kaya please, huwag hayaang lumipas ang buwan na ito nang hindi ninyo sinusuri ang inyong SSS o GSIS account. Kung may pagtatanong kayo, pumunta sa pinakamalapit na branch o makipag-ugnayan sa kanilang hotline. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kapatid na seniors, dahil baka mayroon sa kanila na wala pang alam tungkol sa mga benepisyong ito. Lagi kayong nandito sa aming isipan. Ingat kayo palagi at hanggang sa muli.